Mga kabombo at mga kastar nation, minabuti nating makausap sa pagkakataong ito ang isa sa iilan lamang ho ng mga Filipino accredited lawyers at yan ay sa katauhan ni Attorney Gilbert Andres, ang Executive Director ng Center Law, at nabanggit nga natin na siya ay isa sa mga miyembro ng International Criminal Court accredited lawyers. Magandang araw po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program at kukuha po kami ng ilang update lamang dyan sa International Criminal Court, lalo na dito sa mga development sa kaso ni former President Duterte. Ano po ang masasabi po ninyo dun sa naging pahayag ng mga eksperto na si former President Duterte ay fit to stand trial, at ano ho ang magiging kahulugan nito, Attorney? To be frank, wala kaming kopya nung panel report na yon. Ang meron lang tayo ay mga public redacted versions ng mga sinambit po ng Office of the Prosecutor, ng Office of the Public Counsel for Victims, at pati na rin ng Defense. So, yun lang yung basehan natin, yung kanilang observations na final. We see this as a positive development, kasi yung suma total, kung basahin niyo po yung observation ng prosecutor, ng Office of the Public Counsel for Victims at pati ng Defense, mukhang talagang kinonsider ng panel na competent si Mr. Duterte para po maglahok sa pre-trial proceedings. Kaya sa tingin po namin, konformasyon din po ito sa sa talagang paniniwala ng mga biktima na fit to stand trial si Mr. Duterte. Kaya positive development po ito. Kaya umaasa din mga victims ng war on drugs na sana po ay talagang ma-judicially confirm na fit to stand trial nga si Mr. Duterte at ma-schedule na nga yung confirmation of charges. Okay, masasabi ho ba natin at this early na wala nang sagabal para umusad yung trial proper para kay former President Duterte after that kind of development, Attorney? Well, siguro ang kailangan nating hintayin yung talagang judicial decision po ng pre-trial chamber base po sa mga reports at mga observations. Kaya yung pong hintayin natin, yung decision ng pre-trial chamber. Attorney, bagamat hindi ito direkta nakabahagi po doon sa charges na isinampa laban kay former President Duterte, pero may tuturing ba itong tagumpay para sa panig ho ng mga biktima at pamilya ng mga umano'y biktima ng war on drugs campaign ng Duterte administration? Well, sa tingin po nila, positibo po itong development. Kasi yung suma total nga ng mga observations, mukhang nag-conclude ang panel na competent si Mr. Duterte para po makilahok sa pre-trial proceedings. Kaya ito naman talagang paniniwala ng mga biktima. Kaya sana po ma-desisyon na kaagad-agad ng pre-trial chamber. Okay, ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira Hangayo. May ilan ding punto na nais pong maitanong po sa inyo, Attorney. At please go ahead, Bombo Jai. Yes, Attorney, as to procedure ng International Criminal Court, pwede pa rin ba itong iapila ng kampo ng depensa? Well, hindi ko papangunahan ng defense kasi nasa sa kanila yan. Oo. Bagkus para po sa amin, sa biktima ng war on drugs, hopefully ma-confirm na nga ng pre-trial chamber na fit to stand trial nga si Mr. Duterte at ma-schedule na nga ang confirmation of charges. How about yung issue ng interim release, Attorney? Qualified ba ang kampo ni former President Duterte na gumawa ng apela kahit may may mga iba't iba ng development sa kanyang kaso? Well, doon naman sa interim release na decision na kasi yan ng appeals chamber. So wala na pong further appeal yan. Binasura na po yung appeal ng defense. Kaya wala na pong motion for reconsideration yon. So final na pong decision ng appeals chamber. Kaya yung hinihintay na lang po natin yung fitness to stand trial na nakatalaga po sa pre-trial chamber at yung appeal naman sa jurisdictional challenge na before the appeals chamber po ngayon.
Yung fitness to stand trial, merong reasonable period of time ang pre-trial chamber para desisyonan po ito. Ibig sabihin, reasonable period of time, siguro reasonable na po yung 1 buwan. So, ma-expect po natin more or less within a month na desisyonan nga yung fitness to stand trial ni Mr. Duterte. So, kailan na po kaya matutuloy ang trial proper after ng development na ito, attorney? Nagsischedule ng confirmation of charges at kung talagang ma-confirm na fit to stand trial si Mr. Duterte, mukhang next year na po yan. At siguro ang titingnan nating date after January 27. Kasi January 27 kasi yung start ng calendar year ng ICC. So after January 27 po, yun pong itingnan po natin. Meron namang direktiba ang pre-trial chamber na maging handa yung mga parties at participants sa kung, if ever, ma-schedule na po yung confirmation of charges. After nga ma-decide yung issue ng fitness to stand trial. Thank you so much, attorney. Bombo Denise, anything to add? Okay, idagdag ko na lang, Bombo Jay, itong isa pang punto, no? Ito'y bagamat walang kaugnayan doon sa kaso ni former President Duterte, kunang ko na lamang din ho kayo ng inyong masasabi sapagkat sa ibang usapin ho ay naging matunog din ho ito. Yung pagpapaaresto ho ng Russian government o Russian court to that matter dun sa mga judges ng International Criminal Court. Tungkol naman po ito sa ibang usapin pero kunan ko na lamang din kayo ng reaksyon bilang isa sa mga accredited lawyers ng International Criminal Court. Meron silang chinarge ng mga ICC judges. Ngunit ito po ay violation ng independence ng mga ICC judges. Dapat po hindi charge ang mga ICC judges kasi gumagawa lang po sila ng kanilang tapat na tungkulin under the ICC Rome Statute. Kaya dapat po respetuhin ang independence po ng ICC judges. Wala pong kapangyarihan ng sino mang estado, whether Russia yan or anumang state sa mundo para po iparesto ang sino mang ICC judge. Dahil sila po ay protected, mayroon po silang immunity under the ICC Rome Statute at sila po ay may judicial independence po. Kaya respetuhin po dapat ng anumang bansa yung independence po ng mga ICC judges. Ayun. With that, attorney, thank you so much. Unless si Bombo Jay may pahabol na katanungan, Bombo Jay? I'm good, Bombo Denise. Thank you. Okay. So, kompleto na rin yung akin pong katanungan. Sana magkausap tayong muli pagka may mga development ako sa usapin po na ito. Thank you so much, Attorney Gilbert Andres. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isa sa mga Filipino accredited lawyers ng International Criminal Court at Executive Director ng Center Law, si Attorney Gilbert Andres. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.